So, yun. Kamusta kayo, guys? Kala mo napakatagal nating di nag-usap eh. So, kahapon nag-shoot nga ako nung ni-reveal ko yung helmet. Tapos, di ba sabi ko dun sa ending, parang ina-expect ko na darating yung chin mount. So, ayun nga, dumating nga siya ngayon, kaninang umaga. Dumating siya. And hindi na ako makapag-antay. Parang plano ko itong weekend ko pa i-shoot yung pagkabit ko and pagpapakita nga sa inyo nung chin mount. Pero na-excite ako eh. So, share ko na lang sa inyo. So, dito ko siya binili sa website na to. Pero papakita ko na lang din dito yung itsura ng link. Okay? Yan. So, ayun nga guys. Dumating siya sa ganitong packaging. Pinadala siya via Canada Post. So, expedited. Ganun ba yun? Tama ba yun? Expedited, sabi niya. Sa loob ng bag na to, bali ito yung pinaka-main na in-order ko, which is yung chin mount. So, basta ito. Ito yung pinaka-chin mount. Ito yung pinaka-mount niya. So, yan. Kumbaga, helmet specific to dun sa helmet na model ng helmet ko. So, papakita ko sa inyo mamaya kung ano itsura, guys. And then, bumili na rin ako ng iba't ibang mounts from chin mount din. Parang mga ano lang to eh. Parang mga iba-ibang klase ng mount kung gaano siya kalayo sa helmet. Kumbaga, yung in-order ko is depende siya kung gaano siya kalayo yung GoPro dito. Kasi kung titignan natin, yung GoPro ko is may media mode. So, ayun. Hirap nga siya mag-focus. Hindi ko alam Yan. So, ayun nga. Yan. So, ayun nga guys. Yung purpose nung bakit bumili ako ng mga iba-ibang klaseng mount from chin mount is para hindi na ako mamroblema pag gagamitin ko na tong GoPro ko. Dahil nga tong GoPro ko is may media mode. So, di ko alam kung gaano siya kakapal. So, para lang matansya ko kung gaano kalayo yung GoPro sa mismong mount ng helmet para kumbaga maiwasan ko yung pagtama. So, yun yung purpose kung bakit kumuha pa ako ng mga ibang brackets. Hindi ko na maalala kung magkano tong additional na to, pero ilalagay ko dito yung presyo ng etong mismong chin mount, and then ilalagay ko din dito yung accessory na additional na binili ko para makita nyo kung magkano. So, convert nyo na lang sa Google kung magkano siya sa peso. Okay? So, ayan nga guys. Kung makikita nyo, yung harap ng helmet natin, ganyan siya. So, sa side view, ganyan yung itsura niya. So, yan. Ganyan yung parang pinaka nguso ng helmet ko. So, kaya ko sinabi na helmet specific yung chin mount is nakahulma siya. Yung mount is nakahulma talaga siya sa kung anumang klase yung pagkakahulma ng nguso ng helmet ko. So, papakita ko yun sa inyo ngayon. Okay? Buksan natin to kasi excited akong buksan to, pero sabi ko hindi. Kailangan i-shoot ko pag binuksan ko to para makita natin kung ano yung laman sa loob. Yun. Yan. So, may kasama siyang, ang tawag ata dito, paano bang, parang tether, parang ganun. Ito. So, ito yung dinidikit sa side ng helmet para if ever na mag-give up yung pandikit ng mismong mount, is safe yung GoPro mo or yung action cam mo from falling. So, yun yung main na purpose nitong tether, parang ganun. Hindi ko alam kung tama yung pronunciation ko, pero yun yung naririnig ko sa mga ibang nag-review na nito eh. So, may kasama rin tong alcohol prep. So, kailangan to kasi i-alcohol prep natin mamaya yung mismong helmet para matanggal yung mga oils coming from fingerprints, ganyan. So, para dumikit ng maayos yung 3M natin. And based sa mga napanood ko sa YouTube, may technique kung paano magdikit ng maayos na 3M. Okay? Papakita ko din yun sa inyo mamaya, guys. So, ito yung mismong mount. Ganito lang siya kasimple. So, ganito lang kasimple yung mount. Ito yung hulma. Ito yung hulma ng mismong helmet ko. Ito yung hulma ng mismong helmet ko. And then, yan. May branding lang siya dyan. Chin mount. Nakalagay dyan, chin mount. So, yan.
Dito naman i-mount yung GoPro. 3D printed lang to. Pero ang galing Sana matibay. So, kung titignan mo yung hulmang-hulma yan base sa mga kanto-kanto ng helmet ko. So, yun. Kaya ako nasabi guys na vehicle specific, helmet specific etong mga mounts na to. So, pag pinuntaan mo yung website, mamimili ka doon kung anong helmet ba meron ka. Tapos, makikita mo doon kung ganun nga itsura ng helmet mo para ma-mount mo talaga siya ng maayos. Sa instruction na in-email sa akin, actually, bago pa dumating to, may greetings sila na email na, thank you sa pagbili ng ganito, ganyan. Tapos, habang inaantay mo yung pagdating ng chin mount mo, ito yung mga procedures, ganon. So, ayun, binasa ko yung procedure. Tapos, yun nga, sabi, bago ilagay ito, pupunasan tong nguso ng helmet, ng yung binigay nila na alcohol pads. And then, ang pinaka-technique dun guys, sa pagdikit ng 3M is, mas maganda daw na i-heat gun mo muna. Heat gun or hair blower, basta mainitan lang siya. Actually, yung iba nga nakita ko pwede pa lighter, pero ingat lang kasi baka masunog, masira yung 3M. Pero pinaka-the best talaga is heat gun or hair blower. So, yun yung pinakamaganda. Tapos, pagka nadikit mo, bigyan mo lang ng pressure for a while. Tapos, kung pag may nakita kang mga spaces sa mga kanto sa gilid, i-heat gun mo lang ulit siya, then i-press mo lang. And then, leave it for 24 hours para mag-cure talaga ng maayos yung pandikit niya, yung 3M niya. So, ganun yung instructions na binigay. And mostly din sa mga napanood ko sa YouTube, ganun yung mga ginawa. So, try natin, di ba? Gawin natin ngayon. Para magkasubukan talaga, di ba? So, nandito na. Wala akong heat gun, pero may hair blower ako dito. So, tanggalin ko yung plastic. And hair blower, hair blower natin para mainitan. So, yan. So, punasan lang natin ng alcohol yung mismong pagdidikitan para matanggal yung oils. And pag natanggal yung oils, makakadikit ng maayos yung chin mount natin. Init sa kamay. Sana, baka pwede na to. Try natin Sana di ako magkamali. Pero if ever man na magkamali, based sa mga napanood ko is, parang i-hit gun mo lang siya ulit. Hanggang umokay. Okay siya pag iniinit guys. Sobrang okay siya pag iniinit kasi lumalambot yung 3M, tapos parang nagiging sponge siya. Ngayon pag inilapat mo, talagang lapat na lapat. Tapos sabi apply with pressure. So tapos ang instruction dun guys, pagka may gap, pag nagkaroon siya ng gap, i-hit gun lang ulit tapos i-press. So yun, may gaps sa mga gilid. So, kung titignan nyo, wait lang, baka mahulog tong hit gun, nahulog na nga. So, kung titignan nyo dito, ayan may gap dyan So, ang gagawin ko lang, i-hit gun ko lang ulit para siguro lumambot. Para lumambot siguro ulit yung 3M. And then, saka ko siya i-press ulit. Ayun. Nahulog na nga yung hair blower. So, ang sabi, i-hit gun lang ulit.
And then, press ulit, apply pressure. So, yun ang gagawin natin ulit. Hirap pala na ito. Ayun. Ayun. Close na nga yung gaps. So, ayun guys. Makikita nyo, lapat na yung 3M natin. Ayan. So, makikita nyo, lapat na even sa kabila. So, ayun. Ganyan yung itsura niya. Sobrang simple lang, di ba? Sobrang simple lang yan. Ganyan yung itsura niya. Yan yung mount natin. Yan yung GoPro mount natin. Yun. O, buksan naman natin tong mga binili ko na accessory niya. Tignan natin kung anong mga accessory ba tong mga in additional ko, kung worth it ba itong mga additional ko. Kasi may mga normal na akong mga mounts ng GoPro eh. May mga normal mounts na ako ng GoPro. Tignan natin kung sulit ba. So, thumb screw. Normal na thumb screw for GoPro. Normal na thumb screw. Ilang thumb screw ba to? Oh, so may iba-iba. So, may dalawang magkapareho ang laki. And then, may isang shorties. Yan. Ito yung isang mount. Another mount na naman. So, yan yung sinasabi ko guys. Oh. Kung titignan mo, magkaiba yung distansya nila ng mounting point. So, ito may distansya, medyo lumayo. Ito mas malapit. So, depende siguro to. Depende sa gugustuhin natin na setup. Pagka setup na natin yung GoPro sa mismong chin mount. So, ayun. May pangatlo pa nga. Sabi nang eh. May pangatlo pa eh. So, yan. So, merong mas malayo pa. So, yan yung isa, mas pinakamalapit. Ito yung malayo and may parang, ko sure kung magkasing layo lang yung ito at saka yung ito ah. Hindi ko sure, pero mukhang. So, yan, may tatlo. Tatlo na yung iba-ibang mounting point niya. And then, ito, may extension bracket pa siya. Ayan, ito, may extension bracket na pwede mo ikabit sa tatlong bracket. So, siguro ito para yung kung mas kailangan mo pang ilayo. So, yun. Ganda yun. Tapos, same din dito. Kung kailangan mong mas ilayo pa. Yan. So, nilalagay naman tong rubber na to dito. Para in case na naka-mount na, hindi siya mag-press na ganun para mahulog. So, kumbaga parang safety ano lang to. Safety lock lang nung mismong ano. Rubber, yan, ganyan siya. Oh. Yan, safety lang siya para hindi mag-press to, para hindi kumalas sa mount. Sabi 24 hours, pero tatry lang natin kung paano yung mounting niya. Yun, ganun yung mounting niya. So, ganun yung mounting niya. Yun. Sa tingin ko maganda to pagka, okay na. Ganyan yung magiging ano niya. Ganyan yung magiging view niya. Boom. POV. Ganyan yung magiging view niya. Oh. Bam. Kulit ko yun. Sabi 24 hours curing. Hindi. Siguro yung 24 hours curing na yun, pwede siguro sa ganito. Pwede siguro to sa testing. Siguro ang sinasabing 24 hours na curing is yung pag magra-ride ka sa labas. Pwede, di ba? Para mabigyan ko lang ng justification yung ginagawa ko eh. No? Yeah. Siguro yung sinabing curing is bago ka mag-ride sa labas. Eh, safe yan. Safe yan sa atin. Wala pa tayong motor eh. Kaya yan. Sa tingin ko, mag-spend time ako para diskubrihin kung ano yung pinakamagandang brackets and adapters na kailangan kong gamitin para maging sakto siya sa helmet ko, no? So, ang main lang naman na purpose ko kung ba't ko ginawa tong video na to is para ipakita sa inyo yung mismong chin mount, paano siya ikabit, para magka-idea kayo. And syempre, lalagay ko dito, yan, yung mismong website. And syempre, yung link ng website is ilalagay ko din sa description sa baba para click nyo na lang para puntahan nyo. Ganun, kung gusto nyo bumili, kung nasa Amerika ka man, nasa Canada ka rin,
Kung nasa Pilipinas ka, hindi ko alam kung kaya nilang mag-ship hanggang Asia sa Pilipinas. Pero siguro, or kung may kamag-anak kayo, siguro pabili kayo. Kasi padala dyan, ganun. So, yun lang guys for today. Salamat ulit sa pagsama and nilook forward ko yung pagsama nyo pa sa akin sa journey ko. Sa pagsama nyo sa akin sa journey ko, sa pagbuo ng mga gears ko and kailangan kong mga equipments para simulan yung pagmo-motovlog ko hanggang makabili na tayo nung mismong actual na motor. Okay? Salamat guys! Thank you! Like mo to kung nagustuhan mo tong video na to. Napakasimple lang. Pagpasensyaan nyo na kung di pa ako ganun kasyadong marunong. Pero tatry ko yung pinaka-the best ko para gawin na maayos lahat ng mga ginagawa ko. And salamat sa pagsuporta. Sana hit mo yung notification bell dyan para pag nagka-video ulit ako, mas ma-notify ka, 'di ba? So, ayun lang. Salamat guys. Maraming salamat. God bless. Ride safe.